Siguro sa prenatal muna tayo, saka postnatal. Yung po, ano po yung mga prenatal ang tawag to, mga pwedeng makapinsala dito po sa mag-ina. So yung prenatal check-up po kasi, ito po yung regular na pagbisita ng buntis sa kanyang OBGYN para po ma-check po siya yung kalusugan po niya as well as the baby. Kailan? Kailan yon? Doon sa first month pa lang o pagka malaki na yung tiyan? Usually po nagpapa-check up na po ang isang babae kapag once na nag-positive po siya sa pregnancy Ayun, test. na-conceive na. Opo. Ayun. So, para magabayan kayo ng doktor, 'di ba, mga kaibigan? Kasi nga dapat eksperto talaga yung ating at saka yung ating pag-iingat dapat nakabase sa science, 'di ba? Yes po. Oo. Ano ba yung pagka pinabayaan mo naman, ano yung kadalasang mangyayari naman? Yung posible na wag naman sana. Anong posibleng kahihinatnan ng mga parang hindi alintana yung kanilang kalusugan? May epekto ba ito sa kanilang mga dinadalang tao, ma'am? Opo. Sa pagpa-prenatal check-up po, usually po kasi ang ginagawa po natin, syempre complete history, tsaka complete physical examination. So, sa una pa lang po, makikita na po natin yung mga may komplikasyon. Sa Opo. vital signs pa lang, makikita na natin kung sino yung mataas yung presyon o kaya may history ng diabetes. Tapos po sa baby, sa physical examination pa lang, maririnig natin yung heartbeat, kung mababa po ba yung heartbeat ng baby. Tapos sa prenatal examination din po, nagre-request po tayo ng ultrasound para ma-check po yung well-being ni baby. Tapos after po nun, may mga laboratory din po tayong pinapatest para ma-check. Una yung CBC para ma-check kung may anim na si mommy o kaya po yung urinalysis para ma-check po kung may infection sa ihe, UTI. Tapos pati po yung mga STD workup, HEPA, syphilis, tsaka HIV po. Tapos sa prenatal check-up din po, nagbibigay na rin po tayo ng mga karapatang na vitamina tsaka supplement sa pagbubuntis tsaka rin po gatas. So mahalagang ingatan yung nanay. Yes po. Mahalagang ingatan yung nanay na dapat maging matatag pagka may mga comorbidities like for example is diabetes, Hypertension, di ba? yes po. Hypertension, dapat yun ay minamanage. Yes ma'am. po, dapat po minomonitor po talaga lalo po pag buntis dahil hindi lang po kalusugan ni mami, pati rin po kalusugan ni baby yung chinecheck kapag prenatal check-up. Especially pagka ganyan, may sakit po kayo. Kasi hindi lahat ng gamot ay pwede sa inyo. Kahit nasabihin pa na nung hindi kayo nabuntis, ganito yung ginagamit nyo. Pero pagka buntis na kayo, iba na. Siyempre, kasi baka may maapektuhan na Yes. yung bata, di ba? Yes po. So, kino-consider din po natin kapag may mga maintenance po before si mother, Oho. may mga iba siyang sakit before, tapos nagbuntis po siya, syempre mas very crucial po yun, lalo lahat ng mga iniinom niya, chinecheck po natin kung makaka-apekto po sa kalagayan po ni baby. Kailangan may compatibility dun Yes sa po. fetus na dinadala po niya. Opo. Oo, kaya huwag kayong manangan doon po sa dati. Iba yung sitwasyon po ninyo pagka kayo ay buntis na. Opo. 'Di ba? Lagi po kayong magpakonsulta, lagi po kayong pumunta kina doktora, para maalagaan itong kalusugan po ninyo sapagkat every time na inaalagaan po ninyo yung inyong pong kalusugan, inihahanda rin po natin ang matatag na kalusugan ng batang dinadala po ninyo. Di ba? Yan ang pangarap naman natin, maging malusog, malakas yung ating mga anak, di ba? Kaligayahan ng mga magulang yun eh. Di ba? Tama po. Lalo na pagka nakikita mo pagka nagpa-ultrasound na, di ba? Kikita mo, maririnig mo yung heartbeat ng bata at saka yung gender, malalaman mo na. And good thing ay meron tayong mataas na uri ng ultrasound dito sa NW. Di ba, ma'am? Yes po. Pag nagpa-prenatal check-up, mare-requestan po kayo ng tamang ultrasound base na rin po sa edad ng pinagbubuntis. No? Tapos available naman po siya sa ating mga laboratory like NW. Ayun.